Nagtayo na ng field hospital ang Department of Health sa Obando, Bulacan para mas matutukan ang mga residenteng apektado pa rin ng usok mula sa Navotas landfill. At nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Hanggang ngayong gabi, Vicky, patuloy itong operasyon ng iba't ibang government agency at mga pribadong kumpanya para tuloy na maapula itong nagaganap pa ring sunog. Kanina ay pinuntahan natin yung dalawang pinaka-apektado barangay sa Obando, Bulacan para kumustahin ang mga residenteng pinangangabang palilikasin kapag lumala pa ang sitwasyon. Ito ang magkatabing barangay ng Binuangan at Salambao. Mahigit 1 kilometro lang ang layo mula sa nasusunog na Old Navotas landfill. Dito galing ang mga evacuees na nasa bayan ng Obando. Nang puntahan namin ito kanina, ibang direksyon ng hangin kaya normal ang sitwasyon sa magkatabing isla. Ang mga kabataang ito nga, enjoy pa sa pagtampisaw sa tubig sa gitna ng init ng panahon. Pero kahapon sa cellphone video na ito ng isang residente, kita kung gaano kakapal ang usok. Ito ang araw-araw daw na iniinda ni Nanay Emerlita na inabutan namin kinukuha mga sampay na damit. Kahit daw isara ang kanilang bahay at magkulong sila sa kwarto, langhap pa rin nila ang amoy ng nasusunog na basura. Minsan nga po, natutulog kami, nakamas kasi po pumapasok din sa loob ng kwarto po pag matinding-matindi na po yung usok. Ang 80 anyos na mga residenteng ito, mas pipiliin din daw manatili sa isla kaysa makipagsiksikan sa evacuation center. Pinaiiwas na lang daw niya sa usok ang mga apo kapag masyado itong makapal, gamit ang kanilang bangka. Yung naman sila. Saan pupunta? Doon sa walang usok. Tapos nang wala na yung usok, bumalik na lang sila. So kayo, hindi ko kayo talaga mag-evacuate? Hindi. Bakit po? Okay lang kami dito. Oras na lumabas na mataas ang toxins sa hinihintay na blood test result ng mga residente. Posibleng ipatupad dito ang forced evacuation. Ang kapitan ng barangay Salambao, aminadong hindi sila handa sakaling ipag-utos na tuluyang lumikas sa mga residente. 7,000 residente ang maapektuhan sa dalawang magkatabing barangay. Ang tanong saan dadalhin yung tao? Paano gagawin namin kung lilikas? Ang dapat po yata siguro, bago isipin yung paglikas, isipin muna kung paano maaapula yung apoy, yung usok. Kahapon, nagtayo na ng field hospital ang DOH sa Obando para mas matutukan ang kalusugan ng mga residente. Ilang evacuees ang agad nagpatingin sa field hospital, kabilang ang isang sanggol na kinailangang i-nebulize dahil nahirapan siyang huminga.